Una na pong sinabi ng prosecution na yung pagbabanta nitong si Sara Duterte ang isa sa pinakamatibay na or pinakamalakas doon sa articles of impeachment. Yan. At yung ebidensya kasi niyan, solidong-solido. Kitang-kita, lahat napanood ng marami, kahit ICC na ipalabas na rin doon sa korte. Yan ang pinakamatibay na ebidensya, yung nanggaling mismo kay Sara Duterte. Ang sinasabi naman nitong mga DDS, nitong mga nasa paligid ni Sara Duterte, yun daw na salita or binitawang statement na yon, yung pagbabanta nitong si Sara Duterte, ay ginagamit ng mga kalaban bilang daw pampulitikang sandata. Diyan tayo nagkakamali. Yan ang napakasaklap para sa inyo. Wala na kayong ibang rason kundi yung pamumulitika. Wala na kayong ibang rason kundi dapat pabagsakit ang mga Duterte. Pilit or ito ay demolition job sa mga Duterte. Ganun kalala ang kaisipan na itong mga kababayan nating baliktad na ang kaisipan. Nakakalungkot na katotohanan. Pero yun nga, yung mga yan naman ay depleting. Unti-unting nauubusan ng numero yung mga yan. Tignan nyo naman yung kanilang mga rally sa Senado, di ba? Wala rin naman. Halos wala nang uma-attend. So parang ang gustong sabihin, hanggang dito na lang sila sa social media. Hanggang dyan na lang ang yung ingay nila. At meron tayong mga kilala na hanggang dyan na lang talaga yung ingay. Gumagawa na lang ng eksena para maging relevant. Yun yung nakakaawa sa inyo. Una na rin pong nabalita na mukhang matutumbok na ng NBI kung sino talaga yung contacted person nga na si Sara Duterte para mag-assassinate, yung contact assassin nito si Sara Duterte. Kasi sa kanyang bibig mismo nang galing na meron na siyang kinausap para ipapatay etong mga individual na tinuturing niyang mortal na kaaway. Ganong katindi. We have some personalities na nagsa-surveillance at sinusundan po namin ng NBI. In general, we are looking on those individuals in the close associates of the Vice President. So dapat lang itong paimbestigahan. Dahil kung ordinaryong tao yan na magbabanta sa nasa pwesto, lalo yung ating Pangulo, ay talagang maaaresto agad. Ang sinasabi nga ng mga eksperto, ito ay napaka-unusual. Hindi ito normal na ang isang vice presidente ay mag-a-announce na meron na siyang na-contact na assassin para ipapatay ang Pangulo.